Hindi naman ako nag-imbestiga para magpasikat or ma-endorso or maging bahagi ng ibang partido. Nag-imbestiga ako para malaman kung ano talaga ang nangyari at kung talagang nasunod ang batas ng Pilipinas, kung talagang kaya natin tayuan ang ating soberanya at kalayaan. Sana ito naman matagumpay tayo, maiuwi si Presidente Duterte. Anong nakikita mo dito na ang dramatization ni Amy Marcos? Hindi ko naman alam kung talagang ito namang si BP Sara kung magpapabudol muli, di ba? I Ang don't tingin think ko, so. hindi na. Ang tingin Hindi ko, na hindi na. mapapabudol si Kasi Inday. ilang beses naman sinabi ni BP Sara na never again to the Marcos, di ba? Ilang beses naman niya sinabi yan eh. Hindi naman niya Yeah, sinabi privado niya eh. yan. Sinabi naman talaga niya yan, no? Kaya talagang dapat hindi na magtiwala. Never again sa mga Marcos. Oo nga, at Diba? saka dahil nga sa mga pinagagawa ng Marcos ngayon, sino ba naman boboto pa sa Marcos, no? Mga kabayan, matapos magsagawa ng pagdinig sa Senado at tumiwalag sa kanilang partido, itong si Senadora Amy Marcos para suportahan niya ang pinagdadaan ng problema ni PRRD at BP Sara Duterte, hindi kumbinsido ang kampo ni BP Sara sa mga ginagawa at di umano ay pagkukunwari ng senadora na panig siya sa mga Duterte kumpara sa kanilang pamilya at kanyang kapatid na si PBBM. Isa si Atty. Salvador Panelo ang may matinding hamon dito kay Senator Amy Marcos na mag-file siya ng impeachment complaint laban sa kanyang kapatid na si PBBM. Ito ay kung talagang tutol siya sa mga ginagawa nito. Kahapon ay naglabas ng press con si Senadora Amy Marcos kaugnay sa pagpapatawag niya ng hearing sa Senado kung saan ay sinabi niya na hindi siya nanliligaw o nagpapapansin sa mga Duterte supporters para makakuha ng boto at atensyon kundi para malaman kung ano talaga ang totoong nangyari sa pag-aresto kay PRRD at kung sino ang dapat managot at maparusahan dito. Hindi naman ako nag-imbestiga para magpasikat or ma-endorso or maging bahagi ng ibang partido. Nag-imbestiga ako para malaman kung ano talaga ang nangyari at kung talagang nasunod ang batas ng Pilipinas, kung talagang kaya natin tayuan ang ating soberanya at kalayaan. Umpisa na naman ba natin itong siklo ng paghihiganti, ng balikan, kapag wala ka na sa kapangyarihan, babanatan. Parang ako'y naaawa sa Pilipinas. Kung ganito na lang tayo, paano pa tayo uunlad? Ay naman sa mga diehard supporters at vloggers na kaalyado ng mga Duterte, huwag na sanang magpabudol pa ang mga Pilipino, pati si BP Sara Duterte, sa mga drama at estilo nitong si Senadora Amy Marcos dahil masyadong matalino at mautak ang mga Marcos pagdating sa politika. Sa isang Facebook Live kahapon, magkasama si Atty. Harry Roque at kilalang vlogger at dating supporters ng mga Marcos na si Maharlika, kung saan ay naglabas ng kanilang opinyon sa mga pahayag ni Senadora Amy Marcos. Anong nakikita mo dito na ang dramatization ni Amy Marcos na tinanggal na siya doon sa alyansa ng mga bangag, kesyo hindi na mention yung name niya doon sa last nilang sortie, at itong si Amy parang may eksena na pinagkaroon nga ng hearing dito sa Foreign Relations Committee na kung saan parang sa isang banda yung mga iba gustong papaniwalain na parang more on for PRRD itong si Amy Marcos. Hindi ko naman alam kung talagang ito namang si BP Sara kung magpapabudol muli, di ba? I Ang don't tingin think ko, so. hindi na. Ang tingin Hindi ko, na hindi na. mapapabudol si Kasi Inday. ilang beses naman sinabi ni BP Sara na never again to the Marcos, di ba? Ilang beses naman niya sinabi yan eh. Hindi naman Yeah, niya sinabi privado niya eh. yan. Sinabi naman talaga niya yan, no? Kaya talagang dapat hindi na magtiwala. Never again sa mga Marcos. Oo nga, at Diba? saka dahil nga sa mga pinagagawa ng Marcos ngayon, sino ba naman boboto pa sa Marcos, no? Ay naku, sabi ko nga sa iyo eh. Pati nga dyan sa congressional race, no, kung meron lang sanang tumakbo laban kay Sandro, baka matalo pa yung si Sandro sa Ilocos Norte mismo eh. Yeah. Di ba? Kasi kitang-kita naman ngayon kung ano yung ginagawa nila. Samantala, ikinuwento ni Senadora Amy Marcos kahapon ang totoong nararamdaman niya na pinagdadaanan ngayon ng mga Duterte, kung saan ay naranasan at nangyari din daw ito sa kanyang ama na si Ferdinand Bongbong Marcos Sr., kung saan ay halos parehong-pareho sa pinagdadaan ngayon ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Sa hinaba ng panahon na nawala yung tatay ko sa ating bayan, nakikita ko na kailangan wag susuko. Dapat ipaglaban pa rin kahit ilang taon yan.
Hindi namin nauwi yung tatay kong buhay. Sana ito naman matagumpay tayo, maiuwi si Presidente Duterte. Para sa akin, at narinig ko si Presidente Duterte, tulad ng ama ko pareho nilang sinasabi, haharap ako sa anumang kaso at paglilitis sa Pilipinas. Pero kapag sa ibang bansa, hindi ko kakayanin yon. Kasi syempre yung tatay ko, di ba, dinala rin sa US. Ayun. Sabi niya, ayoko. Dapat sa Pilipinas, iuwi ninyo ako, haharapin ko yan. Ganun din ang sinasabi ni Presidente Duterte. Kaya daw niyang sagutin lahat yan, basta dito sa Pilipinas, sa husgadong Pilipino. Sasagutin daw niya at papayag siya malitis. Ano ang masasabi mo dito, kabayan? Sa iyong palagay, seryoso kaya itong si Senadora Amy Marcos na pumapanig siya sa mga Duterte? O gusto lang niya makakuha ng atensyon at boto mula sa mga DDS supporters? Sama-sama nating panuorin ang buong video at pakikomment niyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Pero bago yan, sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel na Kabayan News PH, pakipindot po ang subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong upload natin na legit at napapanahong balita. Maraming pong salamat. Mga kababayan, aking taus-pusong pasasalamat sa lahat ng mga Pilipino na sumusuporta at nagmamahal kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa mga kababayan natin sa Pilipinas, the Netherlands at iba't ibang panig ng mundo, napakalaking bagay para kay Pangulong Duterte ang pagtitipon ninyo para sa kanyang pag-uwi at kaarawan. Maraming salamat at napapagaan nito ang mga hamon na hinaharap niya ngayon. Alam din ni Pangulong Duterte na haharapin niya ang ICC na kasama ang lahat ng mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo, lalo na ang mga kababayan natin sa Pilipinas. Sa kanyang pagdiriwang ng kanyang 80th birthday, huwag nating kalimutan na ipagdasal sa Diyos na sana ay biyayaan pa siya ng mas magandang kalusugan at mas mahabang buhay. Hilingin din natin sa Diyos na sana ay makauwi na agad si Pangulong Duterte sa Pilipinas. Ang ating mga pagtitipon ay nagpapatunay ng lakas, tapang at paninindigan ng mga Pilipino. Sana ay magpatuloy din ang inyong suporta at pagmamahal sa ating dating Pangulo hanggang sa darating na halalan ng ating mga senador. Sa inyong kaisog suporta o pag-ampo, kami nagasandig o naghinaot nga atong makabot ang hustisya alang kang Rodrigo Duterte sa mga Pilipino ug sa atong nasod Pilipinas. Syukran. Hindi naman ako nag-imbestiga para magpasikat or ma-endorso or maging bahagi ng ibang partido. Nag-imbestiga ako para malaman kung ano talaga ang nangyari at kung talagang nasunod ang batas ng Pilipinas, kung talagang kaya natin tayuan ang ating soberanya at kalayaan. Yun nga ang tinatanong ng lahat, sino daw kakasuhan? At yun pa ang inaalam natin. Kaya nga maraming nagsasabi, bitin, dapat magka-second hearing. Sabi ko, basta makaproduce tayo ng testigo. Kasi kung hindi naman malaman at makatotohanan, ano naman uusapan natin? Maraming lihim. Ang maliwanag, malabo. Yun talaga, napakaliwanag sa lahat na ito. Maraming kinukuble, maraming pinagtatakpan, maraming hindi totoo, at marami tayong dapat siyasatin. Hindi ko alam. Tulad ninyo, alam ko lang ang report ko, at sa ngayon, hindi pa maliwanag talaga. Ang daming loose ends, ang daming butas, ang daming malabo. Well, unang-una, magkaliwanagan dun sa sinasabi na international o hindi naman pangkaraniwang practice yan, hindi naman araw-araw na yan ang pinapractice ng abogado. Kinakailangan siguro yung ex-justice, yung mga framers ng konstitusyon, ang dating mga mambabatas, hindi ko alam, or else yung mga expert din sa international law. Pagkatapos nun, yung iba pa. Maraming nagsusulat di ba? Pero pag nabasa mo yung pahayagan, parang hindi naman sila neutral, parang lahat may panig. Iniiwasan natin yon hanggat kaya
Pagkatapos noon, yun nga, yung katulad ng sinabi ko kanina, yung mga OFW, gusto malaman kung talagang maipagtatanggol ba natin sila. Eto na nga dito sa Pilipinas, paano pa daw sila nagkakayod at naghahanap buhay sa ibang bansa. Kayang-kaya silang kunin. At saka yung mga nakakulong, makakauwi pa daw sila. Paano ba? Tapos, yun nga, sino mananagot? Maraming tanong pa rin talaga. Well, nanghihinayang ako, hindi lamang para sa pamilya namin, kundi para sa ating kasaysayan, no? Kasi nagumpisa sa amin nung EDSA, pagkatapos noon, 'di ba, nakulong din si Presidente ERAP, si Presidente GMA, nahinto lang kay Presidente Duterte. Eto na naman, naaresto na naman. Umpisa na naman ba natin itong siklo ng paghihiganti, ng balikan, kapag wala ka na sa kapangyarihan, babanatan. Parang ako'y naaawa sa Pilipinas. Kung ganito na lang tayo, paano pa tayo uunlad? Nararamdaman ko ang paghihimutok ng ating mga OFW. Ramdam na ramdam ko. Kaya nga, mahalaga itong pagsisiyasat para una, malaman natin kung karapat-dapat ba ang nangyari kay Presidente Duterte at kung sakali maiuwi pa ba natin yan. Ikalawa, kung ano ang magagawa natin para sa mga OFW natin na napipinsala o di kaya na paghahatulan doon sa ibang bansa. Pero yung paghihiganti na babanatan mo rin ng tax, ng yung mga travel tax na sinasabi at yung iba pang benepisyo, wag naman, wala namang ganunan, pambihira naman. Sila na nga nagbubuhay ng ekonomiya natin, sila pa ang uupakan natin. Hindi naman yata tama yun. Di ko nga alam kasi marami nga nagsasabi, nagalit, bakit nagkaganon. Abay, hindi ko naman sinasadya, hindi naman anti-administration. Inimbita ko nga, puro gobyerno. Halos wala ng testigo yung kabila. Kung hindi pa nag-video call si VP Sara, wala na yung kabila, sa totoo lang. Kaya't yun nga, sana lumahok pa rin sila, sana bigyan pa tayo ng linaw at maisaayos natin ang mga datos at yung mga pangyayari. Isa pa yun nga ang isang dahilan na si Senator Bato nagpaabot na gusto rin niyang lumahok sa hearing at kung sakali may second hearing. Sabi ko, hindi pa sure. At abala ang lahat kung ito ang nangyari sa dating Pangulo, anong mangyayari sa mga kapulisan at sa pangkaraniwan tao kung madali sila ng iba't iba pang warrant. Kasi alam natin na hindi naman ito nag-iisa kundi tuloy-tuloy. Well, sinagot ko na rin yan. Naintindihan ko naman si Senator Bongo, malapit na malapit siya sa ating Pangulo at matindi ang kanyang dinadamdam. Ano? Pero para sa akin, sa hinaba ng panahon na nawala yung tatay ko sa ating bayan, nakikita ko na kailangan wag susuko. Dapat ipaglaban pa rin kahit ilang taon yan. Hindi namin nauwi yung tatay kong buhay. Sana ito naman matagumpay tayo, maiuwi si Presidente Duterte. Para sa akin, at narinig ko si Presidente Duterte, tulad ng ama ko pareho nilang sinasabi, haharap ako sa anumang kaso at paglilitis sa Pilipinas. Pero kapag sa ibang bansa, hindi ko kakayanin yon. Kasi syempre yung tatay ko, di ba, dinala rin sa US. Ayun. Sabi niya, ayoko. Dapat sa Pilipinas, iuwi ninyo ako, haharapin ko yan. Ganun din ang sinasabi ni Presidente Duterte. Kaya daw niyang sagutin lahat yan, basta dito sa Pilipinas, sa husgadong Pilipino. Sasagutin daw niya at papayag siya malitis. Hindi ako yung abogado niya So, ang nagagawa lang ng Senado in aid of legislation, oversight, kung ginampanan ba ng lahat ng ahensya ang trabaho nila, lahat ng tungkulin ba, ang karapatan pang tao ba na ibigay, lahat yun. At kung kinakailangan, papaltan ba natin ang sistema ng ICC, Interpol, ng Philippine Transnational Crime, at saka nung RA 9851, yung extradition treaty na pagkaluma-luma, sinulat pa ng tatay ko. Maraming batas kasi na palibot dyan Pero syempre, happy birthday. Matindi rin yung umabot sa 80 years old. At
Sana makauwi na siya. At higit sa lahat, syempre, gusto kong pumunta sa The Hague. Kung papayagan ako, dadalhin ko yung cheque na 10,000 pesos. Kasi expanded centenarians, qualified na siya. 80 anyos na. Hindi, biro lang. Wala lang. Kasi di ba ako nag-gagasa nung bill na yon, kaya nagbibiro ako, oh, pwede na pala ito. No. Wala. Sabi naman ng Presidente Duterte, wag na kayo pupunta rito. Eh, kung hindi rin nyo balak ako samahan sa loob ng selda, wag na. At hindi rin tayo magkikita. Tama. May urgency talaga kasi alam nga natin, may second, may third warrant pa raw. Kaya kinakailangan mabunyag na lahat ng pagkakamali at wag na kailanman maulit. At kung kinakailangan paltan yung polisiya, yung batas, tignan na natin at magkasundo tayo para maiwas to. Yun nga Nakinabang sa Oo, pera kasi ng ang bayan. problema kasi Nagkamali talagang talaga tayo doon. sumunod ako kay Inday Sara, kaya pikit mata. Sabi ko naman, baka nga babaguhin ang kasaysayan ng Pilipinas. Hindi pala, mas malala. Kasi at Pero you'll least, never know. Baka may purpose ang lahat ng ito. well, ang purpose wag na natin talaga silang Pagbayagan. Wag Yeah. nang bumalik kung mawawala. Wag nang magbabalik at wag na wag magpa-budol muli. Yes. Talagang ang kanilang mga ginagawa sa bayan, genetic, yung pagnanakaw, yung pagiging diktador, nasa dugo na sila. Nasa dugo na nila yan. Wala na yan. Hindi na magbabago yan. Anong nakikita mo dito na ang dramatization ni Amy Marcos na tinanggal na siya doon sa alyansa ng mga bangag, kesyo hindi na mention yung name niya doon sa last nilang sortie, at itong si Amy parang may eksena na pinagkaroon nga ng hearing dito sa Foreign Relations Committee na kung saan parang sa isang banda yung mga iba gustong papaniwalain na parang more on for PRRD itong si Amy Marcos. Kasi ako, I don't buy that. That's BS. Kasi alam ko for sure na itong si Amy, di ba, talagang hindi niya booking na yung kapatid niya ay bangag. Kasi kung I don't know, kung matatandaan mo, last year ay nangako yan siya through dun sa common friend natin na magsasalita na si Amy Marcos, sasabihin niya sa taong bayan at saka sa kanyang kapatid na si Bangag na mag-rehab ka na muna, magpahinga ka na muna, hindi yan maganda sa taong bayan. Kaya, sasabihin na daw ni Amy Marcos yung totoo na addictus yung kanyang kapatid. So anong point mo ngayon sa nangyayari ngayon na spokes ng mga drama ni Amy? Well, alam mo to, ako talaga gusto kong paniwalaan si Amy. Mm-mm. Alam ko, nagkatatalo pa tayo ng mga panahon na yon. No? Pero Yeah. sabi ko is, kung talaga namang gusto niyang ang kanyang kapatid, di matagal na niyang tinalikuran si Inday Sara. Mm-mm. At naalala ko pa nga yung nagpunta kami dun sa bahay ni Ivy, kung saan nagpunta rin si Bibi Sara isang araw matapos siya magbitil sa DepEd. Meron lang kami pag-uusapan, singin si Ivy. No? So talagang, ako talaga, nabola din. Kaya lang, naging malinaw sa akin nung nagkaroon ng rally ang alyansa sa Ilocos Norte at pilit pa niyang pinuntahan yung kanyang kapatid para itaas ang kamay niya. Yeah. Talagang talagang malinaw na talagang gusto lang niya mamangka sa dalawang ilog. Anong nangyari? Number 18 siya ngayon. Kung siya ay naging consistent sa mulat-mula at sinabi niya na talaga na paninindigan ko ang mga Duterte dahil hinayaan naman nilang magkaroon ng mapayapang libingan ng kanyang ama, siguro nasa number 5 siya dahil si Bongo na loyal kay Duterte, ayun, number 2, number 1, di ba? Mm-hmm. Pero namangka siya sa dalawang ilog. Ngayon, hindi na siya makabawi at ilang buwan na lang, ilang linggo na lang, eleksyon na. Number 18 na siya. Hindi ko naman alam kung talagang ito namang si Bibi Sara, kung magpapabudol muli. Di ba? I don't think so. Hindi na. Hindi na mapapabudol si Inday. Kasi ilang beses naman sinabi ni Bibi Sara na never again to the Marcos, di ba? Ilang beses naman niya sinabi yan Hindi naman sinabi niya yan. Sinabi naman talaga niya yan, no? Pero sa akin, nangihinayang ako kay Ivy. Kasi ang feeling ko naman, may punto talaga na talagang may utang na loob kay Presidente Duterte. Kasi yung pinakiusap naman niya yung libing ng tatay niya, talaga namang siya yung tagalakad kay PRRD, no? Pero yun nga, dapat naging consistent na lang siya. Dahil kita mo, ang Duterte youth ngayon, nangakalampag sa party list, no? Si Bongo, number 1. Kung di siya namangka sa ulo, baka nasa top 3 siya ngayon, di ba? Namangka siya, ayun ang nangyari. Kaya talagang dapat hindi na magtiwala. Never again sa mga Marcos.
Oo nga, at Diba? saka dahil nga sa mga pinagagawa ng Marcos ngayon, sino ba naman boboto pa sa Marcos, no? Ay naku, sabi ko nga sa iyo pati nga dyan sa congressional race, no, kung meron lang sanang tumakbo laban kay Sandro, baka matalo pa si Sandro sa Ilocos Norte mismo Yeah. di ba? Kasi kitang-kita naman ngayon kung ano yung ginagawa nila. Bago tayo dun sa birthday, no, na Bisperas na ngayon nag-celebrate kami actually Palangga, but tomorrow ang dami talagang for sure na mga ngayon pa lang nagbabiyahe na papunta dito. Anong ano mo, Spokes, yung opinion mo dito sa ginagawa ng TRICOM sa patuloy na pagigipit sa ating mga kapwa critics or vloggers dyan sa Pilipinas? Ay, nakakalungkot po talaga yan. No? Dahil, well, ayaw ko sana magsalita rito dahil ako tumatay yung abogado nila, no, sa Korte Suprema. Pero ulitin ko lang kung ano sinabi ng Korte Suprema. Napaka-importante ng malayang pananalita sa demokrasya na ang ipinagbabawal ay hindi lang yung aktual na panunupil. Yung kahit ano na maging dahilan para mag-alinlangan ang mamamayan na panindigan ang karapatan ng malayang pananalita, yan ay pinagbabawal. At alam naman natin kung anong plano talaga ng TRICOM na yan. No? Talagang ginagantihan sila dahil binabanatan sila ng mga vloggers at talagang nag-aantay lang sila ng pagkakataon para ipakulong. Yan ang katotohanan. Ngayon, minabaso ako na meron palang pinakulong na naman na isa na parang hindi natin alam Yung isang, yung mayor ng Bawan na aking kaibigan na kalaban ni Luistro kasi yung Bawan nasa distrito ni Luistro at matalik na kaibigan yon ng kalaban ni Luistro. Nagkaroon ng investigasyon, indefinite detention ang ginawa. Oh my God. Indefinite detention. Naku, kaibigan ko yun kasi diver kasi ako Kaya, although ang naging mayor doon yung asawa ni Luistro, no? Alam mo, sasabihin ko sa iyo dahil malapit sa akin yung asawa ni Luistro na yan, dahil ako nga ay diver, nung kongresista yan, ako pa ang nagturo sa kanya kung anong ginagawa ng mga kongresista. Yung kauna-unahang infrastructure project niya na malakihan, ako pa nagpapirma kay Tambaluslos. Kaya nga nasa ako sa pagdagagawa. Tumawag sa akin yung mayor na papahingi ng tawad. Anong sabi ko? I cannot accept that. I cannot accept that. Anong klaseng tao kayo na tinulungan ko kayo, tapos unang-una kayo ng api sa akin? Anong klaseng tao kayo? So kayo dyan sa distrito ni Luistro, yan bang gusto nyo maging kongresista? Walang utang na loob? Talaga naman. Tapos ngayon, dahil hindi niya makuha yung mayor ng Bawan, pinakulong sa Kongreso. Yeah. Hindi natin nalalaman yan, pero pinakulong na yan dahil isa sa pinakamalaking munisipyo doon sa distrito ni Luistro, ang Bawan. Namatay. At hindi niya kakampi yung mayor na yon. Pero mayor, ako matagal mo na akong kakampi. Yan, binobroadcast ko sa buong daigdig ko anong pang-api na ginawa sa'yo. Si Dolor, si Mayor Dolor. Mayor Dolor, kaibigan kita. Ay, naku, nasa likod mo po ako. Talagang napakasama ng iyong kalaban. Hindi lumalaban ng patas. Pinakulong ka para hindi ka makampanya dun sa kalaban ng si Luistro na si Abu. Kaya kayong mga nasa distrito ng Luistro, Abu tayo, Abu, at isuka ang Luistro. Walang kwentang tao po talaga yan. Ano sabi dito? Bakit mo? Ako nagturo sa kanya. Walang utang paano maging kongresista? Anong gagawin para sa mga proyekto niya? And yet, siya yung unang-unang nagwalang niya sa akin. Ay, traidor nga. Traidor. Tapos ngayon, itong si Dolor, pinakulong pa. Di umano dahil daw sa korupsyon. Ay, bakit hindi niyo kasuhan? Yeah, pati niyo kasuhan. Kapag napatunayan, ang korte dapat magpugulong. Pero dahil nga eleksyon, ang kanilang pakay, hindi makampanya itong si Mayor Dolor. Kaya pinararating ko po kay Mayor Dolor, nasa likod niyo ako. At ang mga botante dyan sa distrito na kung saan kabahagi ang Bawan, wag na wag niyo po iboboto ang mga ingrato, ang mga traidor, at ang mga takot sa taong bayan, sa mandato ng taong bayan na dinadala sa pangangapi para sila ay manalo. Dahil ngayon talaga grabe yung Spokes, yung reaksyon ng ating mga taong bayan sa buong mundo. Imagine niyo yung hindi masyadong mapolitika, nagsilabasan sa kanilang mga bahay para talagang magprotesta at ipakita ang pagmamahal kay Pangulong Duterte at syempre sa bayan. Kasi alam mo, hindi na si Duterte nag-i-issue Correct. Nung sinurrender nila sa dayuhan ang isang dating presidente para sa di umanong mga kasalanan na ginawa sa Pilipinas. Bakit? Tayo ba'y walang gumaganang hukuman? Tayo ba'y nasa ilalim pa ng mga kaputian para kinakailangan na dayuhan na maghusga? So parang nagkaisang bayan, hindi lang dahil sa
kulay politika. Kung ano man ang kulay mo, basta ikaw Pilipino, dapat magalit ka sa ginawa nila. Pinakidnap ang isang presidente at dinala sa isang dayuhang lugar na dapat hukom na Pilipino ang naguhusga. Yes, kaya naman talagang ang mga Pilipino all over the world ay nandito sa the Netherlands. Kahapon talagang may mga nasalubong ako, spokes. Galing kami dun sa Tulips Garden from Ireland, and kanina sa amin kung saan kami nakastay, galing ng LA, shout out kay Ma'am Tina, nakasabay namin sa breakfast. And yung mga taga Germany, talagang nakasabay din namin. Talagang sila ay kumikilos. Talagang nagsi-speak up day. Kaya naman natatakot ang mga bangag na yun, lalong nagbabangag. At ngayon, bispiras ng birthday ni Presidente Duterte. Anong gusto ni Presidente Duterte? Mag-speak out ang lahat. Huwag kayong matakot kahit kanino dyan. Sa NBI, sa kapulisan, huwag kayong matakot. Karapatan nating mag-speak out. At habang tayo'y tinatakot at sinusupil ang pananalita, lalo natin silang bingihin sa ating pagsisigaw hanggang wala na silang marinig dahil sira-sira na kanilang mga eardrum sa ating panawagan. Ayaw namin sa bangag. Ang sarap talaga pag asylum seeker ka na hindi ka na mahahabol. Nek-nek nyo, hindi na ako mahahabol. Kaya ngayon, bangag. O, di ba? Yes. No, actually, daldala ko yung kopya dyan. Daldala ko yung kopya ng, what do you call it? Authentication. Authentication. Ay, nako, yan na po. Dahil isa yan sa ebidensya na talagang bangag at ang dahilan kung bakit tayo pimperson. Alam mo, totoo niyan. Ako may galing sa Kongreso eh. Oo. Kaya pwede ba magtigil-tigil na kayo dyan sa mga sinungaling nyo? Talagang galit na galit sila sa akin dahil ako pinagbibintangan na akong source ng bangag video. Eh, ikaw naman talaga yun. Oh my God. Pero mo, ikaw nag-source, akong ginipit, palibasa, hindi ko nila mahabol. Well, meron na po akong insurance against deportation, hindi nyo na ako mahahabol. Correct. Speaking of that, insurance folks, kumusta naman ang proseso sa iyong pag-apply nga ng asylum? Kasi maaring yung mga kababayan, mga ibang, sa Pilipinas na nagsisik or naghahanap sila ng mga bansa na pwede nilang pag-apply ng asylum, makabigay tayo ng impormasyon. Well, ano bang naging steps mo? Alam mo, hindi ko akalain. Okay. Kasi sabi nila, wala naman daw kulong. Totoo, walang kulong. Kaya lang, pupunta ka dun sa lugar na 3 hours away from The Hague, tapos yung kanyang facility, walang bus, walang mapuntahan. Ang pinakamayapit na bayan ay 20 kilometers away. Kung ikay magta-taxi, 80 euros each way. Oh. At wala namang bus talaga. Ang supermarket, 45 minutes ang lakad. So in effect, hindi ka nga nakakulong, wala ka naman mapuntahan. Mabuti na lang ako'y rescue ng ating mga kababayan, no? mga super BFF natin, at kumuha ng Airbnb, at matapos na ako'y 3 araw na matulog dun sa asylum center na yon, yun nga, sinusundo, hinahatid ako, kumakain ng Filipino food, at nandun tayo diba? sa Airbnb natutulog. Pero alam mo, well, talaga may problema tayo sa Pilipinas dahil bagag ang presidente natin. No? Pero yung mga nandoon, 80% ng mga nandoon, at there are about 36,000 every year na asylum seekers sa Netherlands, galing sa Africa, nakasakay sa inflatable boats.